Naputol kwentuhan natin ah. Okay, back to zero tayo. Kung nasa abroad ka at magpapahinga ka or titigil ka na sa pag-abroad, magbi-business ka, yun ang pinaka common, kasi nga hindi naman lahat ng panahon or hindi lahat nag-abroad gusto yung ginagawa nila. Usually they're just doing it for the family or mag-ipon, ganyan, di ba? Pero you have to take into consideration yung business na papasukin mo. Kasi totoo lang, kung ano man business yan, hindi naman lahat ng business kailangan ng puhunan. Pwede ka munang humango, pwede ka munang mamasukan, or mag-ahente, or maraming ways eh. Sa online, pwede ka maraming ways. Kahit sa online, pwede ka munang yung mga reseller na ang tawag sa ganun, yung taga-benta na hindi mo muna product, ganyan, hanggang makaipon ka o sarili mo ng product pa konti-konti. Kaya nga yung mga negosyante na successful, i-backtrack mo yan bago sila naging successful. Usually yan, simula yan sa wala, hindi sila successful kaagad, and hindi sila tipong namuhunan, lalo na yung naging malago. Teka, kanan tayo. Lalo na yung naging successful, yung malago yung business, hindi yan ka lang kapag siksikan tayo, hindi yan tipong nagsimula sa malaking puhunan, ganyan. Usually yan simula sa naki-ride sa business ng iba, etc. Or yun nga, sa mga online selling, online seller lang sa iba, diba? Hanggang naisip niya, oy, na rin ako, may tawag doon eh, yung ibebenta mo yung product ng iba, o ganon, hanggang sarili mo ng product, ganyan, o konti-konti kung magbi-business ka. So hindi siya 100% click ka agad, mag-ano ka talaga, dadaan ka sa proseso ng mag-fail, tatry, mamimili ng product, mili ng linya, ganyan. Yung kuya ko na from abroad na nagnegosyo dito, kaya siya naging successful sa negosyo, number one, na talaga siya, meron siyang knack for business. And number 2, yung negosyo na ginawa niya, pag-deliver ng hopya, ginagawa na namin yan bago pa siya nag-abroad. Kumbaga, binalikan niya lang yung negosyo. Ganon. So, meron ng existing, hinarap niya lang, pinagbuti niya lang, pinursige niya lang. Actually, yung pag-deliver ng hopya, nadagdagan ng chicherya, hanggang napunta siya sa gasol, ganon. So, gasol siya nagtagal. So, and yung sipag niya, super sipag siya kasi seaman siya. Physical yung trabaho niya, physical din itong pagtitinda ng gasol, pagdi-dealer ng gasol, ganyan. Lahat nabubuhay siya sa utang. Kahit malago na siya, kahit na na siya, nabubuhay siya sa utang, pinapagulong niya yung perang inutang niya, ganyan. Kailangan malagpasan niya yung, alam niyo yung struggle ng negosyante. Kailangan malagpasan yung interest ng utang dun sa kita niya, ganyan. And syempre, dun sa kita niya, kailangan may pangbuhay siya, pang maintain, pang sweldo, etc. Ganoon. So may struggle ang negosyante. Ang notion na titigil na ako sa pag-abroad, meron na akong kalahating milyon o 300,000, mamamahinga na ako, isasalpa ko lang tong pera ko sa uncle ko na sabi niya, pag bumili daw ng ganito, yayaman na daw, patay. Diba? You will end up sasakay ulit, tapos samaan ng loob, iyakan sa pagkalugi, etc. You have to know muna kung ano yung papasukin mo. Wag muna yung instant yaman. Yun nga yung delikado, instant yaman eh. Sasabihin sa'yo, oy,
Hulog ka ng langit. Biro mo, may pera ka, ako may idea. Magsama tayo, bili ka lang ng isang box, oh. Iyayaman ka. Mga ganun ba? Dive muna tayo. Yung mga delikado. O kahit yung mga physical na legit na business nga, sabi ko kanina, yung ano, bago na putol, tumawag si ma'am. Kunwari, may 300,000 ka, negosyo ka ng, tigil ka na sa pag-abroad, papahinga na ako, hirap magsiman, kunwari, oh. Tawag na ito, 300,000, oh. Pahinga na ako, yoko na, magbibusiness na ako, oh. Housewife, ito yung ano, 30,000, ipangpuhunan natin sa dishwashing, oh. Bili ka ng machine, bili ka ng maraming drum, bili ka ng ganito, benta mo online, etc. Ang gandang idea, di ba? Yayaman na tayo niyan. Oh, okay. So, yung mga reality dyan, papasok na yan pag tumakbo na yung araw, pag sinimulan mo na. Like, ay daming kompetensya. Like, parang hindi bumibenta. Like, palpak yung halo natin. Like, gugulong yung sa lahat ng mga ano na yan, trial and error mo sa negosyo, especially pag first time mo lang ginawa, gugulong yung araw, yung expenses mo nung nasa abroad ka pa, mahirap nang i-adjust yan kasi nasanay ka na eh. Let's say 30,000 a month yung budget mo nung nag-abroad ka pa, okay, ganon na lang tatagal yung 300,000 mo, 10 buwan. Namuhunan ka pa sa 9 na buwan na lang, diba? Nandito ka na sa Pilipinas. Iba yung gastos mo nung nasa abroad ka na purely padala ng pera sa nandito ka na. Siyempre pag nandito ka na, marami kang makikitang gastos, lahat ng kilos mo, gastos mo. So chances are mahirap mo ma-maintain yung 30,000 a month na dati mong expenses na na budget. Kaya bakit ko sinasabi to? Kasi meron kaming in-law na magre-retire. Well, deserve mo naman mag-retire kung tipong nabilang mo na yung taon na pwede nang mag-retire, okay? Here is lang yung counter na advice. Well, kung tatanggapin yung advice, kasi may nag-advise na sa kanya na yumao na, pero I was there nung in-advise siya na yung business na papasukin mo, gawin mo na bago ka pa mag-retire. Ganon. Tapos in-example niya sarili niya, tulad ako, kasi nag-retire siya sa military, kaya ang business na pinasok niya yung gun upgrade, repair, ganyan. So tulad ako, yung ganitong negosyo ko, bago pa, nasa army, nasa serbisyo pa ako, pero kumikita na ako, natumbasan, nahigitan na yung sweldo ko. Kaya yung pagre-retire ko, inevitable na, kasi kailangan ko nang harapin yung mga customer ko, kailangan ko nang bigyan ng oras yung business ko, and retireable na ako. Ano siya noon, colonel na siya. Tama, colonel na siya. So in-example niya sarili niya, ganyan. Tapos niya in-law, sabi niya, ikaw ba, ano bang plan mo? Sabi niya, magaganito pa ako, magbabodyguard ako. Okay, may certificate siya, nag-certificate ka na ba? Ganyan. Opo, nag-training na ako, ganyan. So it's a plan pa lang. Ang sabi nga ng teacher, kung plan niya yon, sana ina-execute niya na. Ngayong ngayong nasa serbisyo pa lang siya, or kasi meron na siyang meron na siyang parang paid vacation pwede niyang gamitin yun na magbabodyguard siya, magbodyguard na siya habang nasa serbisyo pa. Ewan ko kung pwede yun pero whatever yung mga ginagawa niya, kailangan nakakasana yun. Iba yung plan on paper sa nakakasana na tipong employed na siya nung boss niya, kung sino man, ganyan. Iba yung plano kasi plano nababago, plano nababali. Ang plano minsan hindi did not go as planned, di ba? So ayun, medyo concerned lang kami kasi although isa lang anak nila, pero hindi pa tapos.
magkaka-high school pa lang, magka-college pa, ganyan. So concerned kami, may binabayaran pa silang bahay, kotse, etc. Tapos yun nga, magre-retire sa medyo aggressive yung kanilang plan. So syempre kami, hanggang advice lang kami, nasa kanila na yung kung iti-take nila, di ba? Yung tulad kami sa construction, ako pag aahente ko, hindi naman ako, nung nagsimula ako, hindi naman ako namumuhunan kaagad eh. Nagsimula ako, nagtatrabaho ko para sa ate ko, ako, escort, ganyan. Hanggang nakakilala ako ng supplier na nagtiwala sa akin na hindi ko sinisira, hanggang yung mga kita ko tinatabi ko para may puhunan ako, ganyan. Pakonti-konti, pero hindi siya nag-happen overnight. Saga sipag, pawis at dugo. Kasi nga bike lang yung gamit ko pang sales, sa bisikleta lang ako. Lalayo ng mga site ko, mga Paranaque, ganyan. So hindi rin siya madali. And yun ang pinili ko dahil nakatikim ako ng kita. Alam mo yun, nakatikim ako ng kita na tipong nakabiyahe ako ng isa, tipong ganon. Tapos may commission, ganyan. Nakatikim ako. Tuloy-tuloy ko na to, wag na ako mag-isip ng iba pa, ganyan. Kasi nung nagsisimula pa lang ako dito, piniem ako nung dati kong kasama sa networking. Sabi niya, uy, kumusta ka na, ganyan, kape tayo. Ganon, nakapagpalabas tuloy ako, nakadalawang ganon ako. Nakapagpalabas tuloy ako ng pera ng de oras na hindi na naman naging successful, ganyan. So sabi ko, focus na lang ako dito kung saan ako kumikita. Wala naman yun sa hirap at dali, basta kung ano yung linya mo, kung nasaan ka na kumikita, doon ka na mag-concentrate, huwag ka na magpaiba-iba pa. Yan. Bawa si teacher, siya, magre-retire siya bilang teacher, diba? Kung gusto niya magnegosyo, ang i-advise ko sa kanya, kung tatanungin niya ako, magtayo kami ng preschool, maliit, di ba? Yung maliit na bakura namin sa likod, tayuan namin ng preschool. At least, linya niya, tawag nun, angkop, di ba? At least angkop or related, ganyan. Ayun. So again, we are worried dun sa aming in-law na meron ganong plano. Yoko, ito na lang tayo. Sana puro left turn, walang U-turn. Yan Well, kung naging successful siya sa kanyang plano, well, yun, it's tadhana, di ba? We're just very concerned sa ganong plano, especially may magka-college pa. Ako, example ko na lang sarili ko pala, hindi naman ako nag-retire, pero nung nagsara yung call center company namin, yung Dell, hindi siya nagsara pala,
nagsabi na gagawing private na yung Dell. Hindi, actually private na siya. Kasi nga si Dell na lang may-ari, wala nang ibang hindi na siya chairman, no? 51% na siya owner. So, sabi gano'n, yung mga in-house na employee, may option kayo. Pwede ngayon pala mag-retire na kayo. Mag-resign na kayo. Or later, pag nagsara to, pwede rin. So, ako, nag-option ako na ngayon pa lang kasi talagang inevitable na yung pagsasara ng in-house na call center ng Dell company. So, at that time, in-offeran ako ng 200k. O, tinanggap ko yung 200k, resign ako, ganyan. Hindi ako nag-employee. Nag-isip ako ng business. Actually, ang inisip kong business yung yung magko-call center referral. Tapos nag-training pa ako noon. Tinrain ko yung mga sino may gusto. Naglagay akong karatula doon sa bahay namin. May tinitrain ako noon na gusto maging call center agent. Tapos nangausap ako ng mga call center company na pag may naipasok ako, may ganito commission ko, ganyan. Tinry ko yan, kaya lang idea lang yon, first time ko yon, hindi siya nag-click unfortunately. Kaya suffer ako dun sa pondo ko kasi nga ang sweldo ko noon bago ako nag-resign 25k. And almost exactly every month 25k nagagastos namin. Gaano kabilis lang yung 200k ubusin in 6 months. Within 6 months may kumausap sa akin na uy. Yan, delikado yung mga uy na yan eh. Uy, classmate, uy, office mate, diyan ka pala. Meron akong na-discover mga ganyan, nakakatakot yung mga ganyan. So napagastos ako, bumili ako ng isang box. Ubos yung 200k ko. Tapos yung isang box na halos mabulok lang sa bahay. Nandamay pa ako ng pera ni teacher. So sayang. Looking back, sabi ko sana pala nung nag-resign ako, tinuloy ko sa ibang call center muna yung oras ko habang nag-iisip ako ng business, ganun, para pag nag-click na saka lang ako magre-resign. Pag hindi nag-click, at least may sweldo pa ako at buo pa yung 200 ko, ganun. Sabi tuloy ni teacher, di man lang nakatikim sa 200 mo. Pero come to think of it, nakapag-spend ako ng time sa kanila. Tapos nakakakain naman kami sa labas as if employee pa rin ako, ganon. So yung time na I spent with them was worth it in terms of time. Pero in terms of financial, yun ang lesson learned, 'di ba? Lulunukin mo yung lesson mo doon na hindi naging successful yung venture mo. Yung mga venture ko talaga pinursige ko yon, from dun sa networking, sa pagtuturo, ganyan. First time yun sa pag-aahente. And then sa networking, nakailang networking na ako, hindi ko talaga linya yan. High school pa lang ako, nag-Amway na ako eh. Hindi talaga ako naging successful. So hindi na siya katakataka kung hindi ako naging successful na sa ganong plan. Anyways, samantalang dito sa hente ko ang puhuna naman teacher. Sige, later. See you later.